Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa buong Pilipinas. Yung sa mga kabayan natin sa ibang bansa. First time ko po gagawin to. Tagal ko pong pinag-isipan bago po ako desisyon gawin to. Ako nga po pala si Hercules Cabenta. Hercules Ramos Cabenta, 48 years old, pinanganak noong April 5, 1975. Gusto ko na pong idulog itong problema ko na matagal ko na pong dinadala. 48 years ko na pong dinadala. Ako po'y pinanganak noong April 5, 1975 sa hindi ko siguradong lugar. Hindi ko siguradong tama ba yung araw ng kapanganakan ko, kasi yun po ang binigay sa akin ng kinagisnan kong ama. Amang kinagisnan ko po ang pangalan ay si Samson Tuason Cabenta. Hindi po ako sigurado kung siya'y tunay kong ama, kasi wala po siya sa akin pinakilalang ina. Tumanda po ako ng ganito ni minsan, hindi ko po nakilala ang sino ang nagsilang sa akin, kung sino ang babaeng nagdala sa sinapupunan ng siyang na buwan at nagluwal sa akin sa mundo ito. Matagal ko na pong inanakit itong problema na ito, na hindi ko malaman kung paano ko susolusyonan, dahil wala po akong pagkakakilanlan o basihan para malaman kung sino ba, taga-saan siya talaga. Pero ayon sa kinagisnan kong ama, pangalan niya ay Elizabeth Ramos. Sabi niya, taga Isabela ro siya, Santiago Isabela. Pero di ako sigurado kasi tagal ko ng panahong hinahanap. Pinasok ko ng kasulok-sulukan ng Isabela. Nagtanong-tanong na po ako, kasi siyempre kahit naman sinong anak, gustong malaman kung sino yung tunay niyang nanay, kung saan siya talaga nanggaling. Problema, wala ang makitang. Ang lagi nila kasi tinatanong sa akin, may picture ba ako? Meron ba akong pagkakakilanlan? Yung side ng mga side ng pinanggalingan niya sa nanay, sa side ng tatay, na hirap laging ganun ang tanong. Wala kasi ako nun masakit pa nga nito, tumanda akong ganito, kolorum ako Bandang huli nga, ako na lang nagpagawa ng sarili kong birth certificate. Lalo kong napatunayan na tatay ko ba talaga siya. Kasi ako nakaranas sa kanya ng pagmamahal, puro pagmamalupit. Tapos wala man lang siya may pakita sa akin na basihan na tatay ko nga talaga siya. Ewan ko ba. Tapos lagi niya sabi, kamukha ko raw nanay ko. Kasi kaya wala akong hawag sa kanya kahit konti. Kaya nang masakit sa lahat Ayun, ang tagal ko pinag-isipan, siguro itong pagkakataon lang ito nangyari para may voice out ko sa buong mundo, po Pilipinas. Kasi sino man talaga ang nanay ko, sino man po kayo, sigurado nare-recognize niyo ako. Kasi ako hindi, wala na ako ibang choice Kahit anong gawin ko, puro pagsasaliksik, paghahanap. Ang hirap paghanap ng palampasihan kung sino nga hanapin mo. Kung sino yung saan ka mag-umpisa, kung saan tagal na, 48 years old, magsisikwenta na ako. Mamatay na lang ako sa mundo. Hindi ko pa rin siya kilala. Ang hirap ng sitwasyon ko. Nilapit ko na to dati sa Jessica Soho, sa wish ko lang,
O nanonood nga ako lagi ng mga palabas yung mga pinagtatagpong mga pamilya na matagal na hindi nagkita. Ano kasi sa kanila, meron silang basihan para makita at matagpuan yung mga nahanap nila dahil meron silang picture, meron silang mga pinagsamahan, may mga pinanggalingan sila. Ako wala eh. Wala talaga, as in wala. Ang hirap lang talaga sa buhay. O ba, bakit ako nabuhay ng ganito na hindi ko malaman kung saan ako galing, sino nagluwal sa akin. Ultimo side ng tatay ko, hindi nga alam kung sino nanay ko eh. Tatay ko panganay, 10 sila magkakapatid. Kahit sa kanila, wala nakakapagsabi kung sino nanay ko. Hindi raw nila kilala, hindi raw nila nakita. Ang hirap, di ba? Ang hirap ng sitwasyon na gano'n na. Ako minsan, sa tagal ng panahon ng paghanap ko, sabi nga ng anak ko at asawa ko, talagang wala nang choice. Kaya mo, at least may pamilya ka naman eh. Pero, kung nandun na ako, gusto ko nang tumigil, gusto ko. Kasi ang hirap eh. Ang problema, yung pagkakataon na masagi sa isip ko. Bisa sa pagtulog ko sa gabi, gigising nila ako, bigla ko naalala. Naisip siya ba talaga nanay ko? Tapos di na ako makakatulog. Minsan, katulad ng mga nakarang araw, nakarang linggo, nangyayari sa akin yan. Pag nagising ako, hindi na ako makatulog. Kung malaman ko ano gagawin ko. Tagal ko ng planong gawin tong ganito na mag-post, mag-vlog eh. Kaso nga lang, isip ko tama ba? Tama ba talagang gagawin ko? Yung mangyari ba? Kaya guys, mga idol, mga boss ko sana naman lang may mga idea kayo o pa-share na lang. Patulong na lang sa sambayan ng Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Baka sakali, tulungan nyo sana ako sa problema ko. Sana, may mga napagkwentuhan man lang sana nanay ko. Sana naikwento man lang yung nanay ko na may anak siya na nawawala, ganito yun. Ang hirap isipin eh. Year 2020, ginawa ko na rin to. Nag-post lang naman ako. Dahil hindi ko ginawa itong ganito na mag-vlog ako kasi talaga ako, hindi ko malaman kung tama yung gagawin ko. Hindi ako sanay eh. First time ko to eh. Nangyari yun, nung nag-post ako, marami akong mga mga ramos kasi nga, mga ramos ka, ang dami pala niyan. Hanggang sa dumami, hanggang sa block na nga lang yung dati kong Facebook dahil nga nag-overload yata. Ang problema, wala raw silang nabalita o naririnig po kwento about sa ganun na. Kaya duda ako talaga kung yung binigay ba talagang o pinamulat sa aking pangalan ng tatay kung kinagisnan eh, yung ba talaga? Elizabeth Ramos ba talaga? Kasi ang problema kasi, Ramos lang, tapos wala rin namang middle initial, middle name. Hindi mo lang kung saan galing, saan side. Sa dami ng Ramos sa Pilipinas, di ba? Kaya one time, January 2020, imbis na Ramos ang magkaroon ng attention sa problema ko, nagulat na ako, may tumawag sa akin. Kabenta rin. Shoutout nga pala sa pamilya ni Jerry Kabenta. Asan man po siya ngayon, walangit po nawa ang kanyang kaluluwa. Asawa siya ni Tita Lilia Kabenta, anak niya si Adrian, si Marie Rose, tapos si isa pa, nakalimutan ko. Siya rin nagka-interest sa kwento ko. Tapos tinawagan niya ako one time. Sabi niya, tulungan niya raw ako. Baka sakaling patulungan niya ako hanapin yung nanay ko. Nagtaka na lang tuloy ako. Bakit siya? Bakit siya yung nagkaroon pa ng interest sa tulungan ako imbis sa Ramos? Nagkaroon tuloy ako ng isip na parang may mali eh. Sa nanay ako naghahanap. Babae ang hinahanap ko. Lalaki tutulong sa akin.
Baka ako may istoryang hindi ko alam kung anong pinanggalingan. Kaya nagdududa talaga ako kung bakit hindi ako kilala sa mga Ramos. Kaya sana pasensya na po kayo kung may makakarinig man ng kwento ko na to. Kasi ang hirap isipin, ang hirap nalungkot ako. Kasi time na yun magpapandemya eh. Sabi sa akin gusto kong malinawan yung problema. Gusto kong tulungan niya ako. Punta ro ako sa Kabanatuan, Labisia. Tagaroon daw sila. Hindi ko nga pinansin kasi nga lalong gumulo yung problema ko, lalo nung nagkaroon ng palaisipan. Tapos bigla pa dumating yung pandemya, bigla nag-lockdown. Hanggang sa nakalimutan ko na. Lalo lang sumasakit ulo ko kay isip eh. Tapos balitaan ko na lang total 2021 nangyari. Parang nalungkot ako na bisa lang may taong gusto tumulong sa akin, hindi ko pa pinagbigyan. Tapos parang lalo lang akong nahirapan, lalo lang akong nalungkot sa nangyari na parang wala nang pag-asang buksan yung problema ko. Ay, sana nga lang may makatulong sa akin. Parang awa nyo na. Kung sino man yung nanay ko, kung buhay pa man, sana nga lang buhay pa siya ngayon. Nay, nasaan ka man? Siguro nakikilala mo naman siguro, nararamdaman mo. Kung makikita mo ko, siguro mararamdaman mo na ako yung nawawala mong anak. Ang hirap kasi nung ganito na mamamatay na lang ako. Mawawala na lang ako sa mundi kung malaman ko saan ako nanggaling. Para malaman ko saan ako babalik. Siguro sa lupa, sa alabok ko lang talaga. Pero ang hirap isipin ng ganun eh. Ang tagal ko namuhay mag-isa. Palaboy-laboy ako. Puti nga nagkapamilya ako eh. Hindi ako nagkapamilya, siguro tagal na rin akong patay. Isang bagay na matagal ko nang pinangarap sa buhay. Mga idol, mga boss, mga kapatid, mga kalahi, sana tulungan nyo naman ako, share nyo lang sana to para makumalat sa buong Pilipinas, para may makarecognize man lang kung sino talaga tunay kong nanay. Kanino ba talaga akong anak. Yun lang po, maraming salamat. Shoutout nga pala sa Kabenda family. Sa lahat-lahat na kabeda, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.